Overthink ka ba lagi? Baka yan ang dahilan kung bakit di ka pa nagsisimula. Kadalasan kasi iniisip natin lahat ng what ifs, pero ang sekreto, action muna bago analysis. Hindi mo kailangang maging perfect bago ka magsimula. Ang importante, gumalaw ka. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, huwag mo nang antayin ang tamang oras. Baka kasi hindi na dumating. Take the Hello. Hello, everyone. I'm so excited today because I have a very special guest, business partner, and accountability in this journey. So we're doing this interview to inspire those of you who are curious and about what we do and why we do it and how this possible for ordinary people with big dreams to step into extraordinary. So today, this is or tonight, I would like to introduce to you my special guest. This is my first time to interview a business owner. Her name is Malu. She is from Canada, a mom, and OFW, full-time worker, and a very good person. Naks. Welcome you, Sis Malu. Yeah. Hello, Sis Rosalie. Thank you. Thanks for having me here. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Kung anumang oras nakakarating po, hello at hello po sa mga nanonood ngayon. Thank you po for tuning in at sa mga manonood ng replay. Hello po sa inyong lahat. So, ako pala, sorry, nakalimutan ko, ako pala, sa ano po ako, sa Canada po ako naka-base dito sa Alberta. Ako po ay proud mom of 3 and a full-time professional and a digital business owner. At for almost 2 dekada po, nasa corporate world po ako, mostly in events, project coordination, office management, at recently po, I decided to start my digital journey and that's why I created Digital Mompreneur Space kasi nga gusto kong ma-inspire yung mga moms, yung mga dads, or kung sino man ang, gustong mangarap ng mas marami. Those who are dreaming more time for their families, more freedom, more meaningful goals. Ayan, I'm here to share my journey, the ups and downs, and how it's possible na pwedeng, mag-build tayo ng life and business aligned with our values. Yan po. So yan po, narinig niyo po si Malu. Siya po taga-Canada. She is, mabait po siya and napaka-matulungin. So wala po akong doubt sa bagay na ito kasi nung makilala ko siya, talagang nandun yung, alam mo yun, nakita ko yung kung gaano siya kamasikyam, kumisdiche. Yung mag-push talaga, yung paano siya what's so called that, magtulong or tumulong sa mga co-business owners. So narinig natin yung kanyang, kung siya isang ina, siya ay taga-Canada at kung ilan ang kanyang anak. So ngayon, dadako tayo sa ilang mga katanungan about business. At Sis Malu, ang una kong katanungan sa'yo, ano ba yung nag-push sa'yo to start this digital business? And bakit digital business? Sa dinami-dami ng business around the earth, bakit digital business pa yung napili mo? Tell us something about this. Yeah, thank you. Thank you, sis. Talaga around Earth, hindi tayo pupunta ng Mars or ano ha. Dito lang tayo sa Earth, okay. Unang-una, ang rason, what pushed me was of course yung family ko. So, kasi nga maliliit pa yung mga anak ko and then I wanted more time with them at ang bilis ng paglaki nila, 'di ba? Tapos lumilipad na lang yung oras na hindi mo namamalayan. So, sabi ko, gusto ko ng maraming time with my kids at alam ko na itong 9 to 5 na to, hindi ako bibigyan ng ganun na freedom. Yung hindi ka bibigyan ng oras kasi nga, 'di ba? Parang rat race yan, mag-alarm ka, tapos gigising ka, and then ganun na naman, uwi ka, tapos yung ganun. So parang
I was searching for something na kahit na may full-time job ako, pwede kong simulan sa extra hours ko. So, yun yung na-discover ko na meron palang yung world of digital business, ika nga. So, etong digital business ay pinili ko kasi it allows me to leverage automation and system. So, ang kagandahan kasi nito, pag sinabing automated yung system, kahit natutulog ka or nag-enjoy ka with your family or you're spending vacation or kung nasaan ka man, this business can still run in the background. Tapos hindi mo kailangan tutukan talaga dahil unlike sa traditional business, di ba, parang kailangan mong magstay doon like sa physical store or kailangan mong magpasahod pag meron kang mga empleyado. Dito ikaw lang, di ba? Ikaw yung boss, ikaw yung may hawak ng sarili mong oras. At ang kagandahan kasi nito, nakita ko sa community namin, especially moms like me, like Sis Rosalie, we were able to change lives through it. Kaya nga, sabi ko, kung kaya nila, bakit hindi ko din kaya, di ba? Why not me? Bakit hindi ko din i-try? Kasi nga, nakita natin na everyday may mga inspiring stories tayong nakikita, may mga success stories tayong nakikita. Parang, minsan parang too good to be true ba to? Parang ganon siya. Pero nakikita natin, andun yung nangyari sa kanila. So, bakit hindi natin i-try? Wala namang masama, diba? So, yun lamang po. But nagkaroon ka rin ba ng doubts or naging skeptical ka din ba at first or hindi naman? Ay, oo, talagang skeptical ako kasi nga, ang daming online. Marami na din akong nakitang ganito dati. Hindi siya nag-work, hindi siya talaga nag-click. May business kami sa Dubai pero hindi din traditional talaga. Pero nung nakita ko to, perfect to sa akin kasi alam mo yun, yung makakasama ko yung mga kids, mas makakasama ko yung family ko, at yung automation talaga yung malaking doon, malaking parang nag-hook sa akin para sumali itong business na to. At syempre, hindi mo naman maiwasan yung fear talaga, fear of the unknown, ika nga, at yung pwede ba to? Gagana ba talaga to? Magkiklik ba to? Kasi online business, lahat gumagawa na ng online business. So nakita ko yung napanood ko yung free webinar, tapos nakita ko yung mga stories doon sa community natin na talagang legit naman siya at gumagana. So nawala yung fears ko out of doon, tapos kaya ako nagsumali na agad. Okay. So, ano naman yung pinakamalaking natutunan mo bilang as a beginner, yung sa pag-uumpisa mo ng business na ito? Yung pinaka natutunan mo so far? Yes, napakagandang question yan kasi parang lahat naman kasi tayo, parang pagka nag-jump ka sa isang bagay, what's in it for me, di ba? Parang anong magagawa sa akin yan? Anong makukuha ko? Di ba parang inaantay natin lagi yung makukuhan or yung benefits, ika nga. So, actually, marami akong natutunan dito, hindi lang yung pagkaroon ng authentic relationship sa community natin. Kita mo nga, may empowered women tayo, nabubuo yung mga friendships, nagkakaroon ng confidence sa sarili, nabubus lahat yon. Tapos, ang dami mong natututunan. Yun yung isa sa mga ko dito. Tapos, ang pinakamahalaga talaga, ang pinakatumatak sa akin is mindset is everything. Kasi kahit na meron kang tools, meron kang support system, ika nga na napakaganda nga naman talaga ng platform natin na hindi mo kailangan maging tech savvy, hindi mo kailangan maging may idea or may background sa business or anything. Talagang naka-tailored itong training platform natin para sa lahat. Like from scratch. Kahit na baguhan ka man or may experience ka, talagang para ito naka-tailored talaga siya. So, pagdating sa mindset, kapag hindi mo kasi pinapaniwala ang sarili mo, ang hirap magsimula. Tapos mas mahirap na naman magtuloy-tuloy. Yung consistency, ika nga. So, yun yung isa sa mga natutunan ko na consistency beats perfection. Kasi hindi mo naman kailangang maging expert agad, diba? So, you just have to show up, you just have to learn step by step, and then take action paunti-unti. Sabi nga, lagi ko nga sinasabi, 1,000 miles starts from a single step. Basta mag-take ka lang, take that first step, tuloy-tuloy na siya. Tapos importante rin yung mag-connect ka sa why mo. So, yun yung isa sa mga natutunan ko bilang beginner dito. So,
yung why talaga yung nagbibigay ng strength sa'yo, yun yung nagpapaalala sa'yo na kung bakit ka nagsimula dito in the first place, di ba? Kahit nga in general din, kahit hindi ka man magkaroon ng business or kahit ano man lang, kahit pupunta ka sa work mo or kung pag down na down ka, mapapaisip ka bakit ka ba nandito in the first place, di ba? Makukonect talaga sa why mo, bakit mo ginagawa. So, ang kagandahan talaga dito, natutunan ko sa business na to is nagkaroon ako lalo ng purpose. Like, yung gigising ka nga ng umaga, tapos ganun na naman. Alam mo yun, yung parang paulit-ulit na lang. Yeah. Pero this time, parang mas naliwanagan ako, parang mas nagkaroon ako ng parang mas enlightenment, ika nga. And yun yung mas nag-connect ako sa why ko at mas naging confident ako na mag-move forward at ma-reach yung mga goals. So, yun lang. So, yung huli kong tanong, no, di ba full-time camera, ilan yung anak mo, di ba 3? Tapos Dami. yung 3. Tama ba? Oo, Tapos hindi nagtatrabaho ka pa, paano mo nababalanse ang trabaho, pamilya mo, ang business mo na ginagawa ngayon? So, yan. can you Oo, tell kasi us something? okay, salamat sa tanong na yan, ate. So, lahat kasi tayo may work naman, 'di ba? Lahat tayo nagjo-juggle between being a mom, being a dad, or tapos meron pa tayong mga full-time work. So, paano ko ba gina-juggle? So, time blocking and prioritizing. So, parang time blocking is binablock ko yung oras ko bilang full-time employee, a mom, and of course, a business owner. Kailangan kong maging intentional. Yung gigising ako ng mas maaga or sinasamantala ko yung break times para gawin ang mga tasks. Yun yung mga time na ano ko talaga tinitake advantage ko talaga. Like, lahat tayo, 'di ba? Kung may free time ka ngang magbanyo, edi get your phone, tapos doon ka na mag-ano, 'di ba? Pwede yung ganun. Kung may time kang, let's say, matulog ka ng maaga and then the following day, gigising ka rin ng maaga. So, yun yung mga times na inaano ko na talagang hindi ko naman ini-schedule, pero I make sure na may nagagawa ako that time na productive. Kasi meron naman tayong hindi inaasahan araw-araw, like yung mga unexpected events. Ika nga, kunyari, biglang nangailangan si work or nangailangan si ganyan, ako may 3 akong anak, napaka-demanding pa yan. Gusto nila ng ganito, gusto nila ng ganyan. Or pag sa school, may like kagabi meron silang event. So kailangan i-schedule ko talaga ng maayos at i-prioritize ko yung mga things na dapat i-prioritize. So kung for example sa weekend, I focus more on, of course, in family bonding kasi nga yun yung time na wala silang pasok sa school. Tapos naka-off din ako. So yun yung talagang nilalaan ko, for example. And then sometimes nagke-create ako ng content kasama sila para hindi ko din ma-miss out. Right? At yun yung kagandahan dito sa ating business kasi nga mas na-value na natin ngayon yung time natin with the family, especially with my kids. And of course, hindi mawawala din yung prayers and gratitude kasi they keep me grounded and of course help me manage the pressure. Hindi nga madali pero posible na kapag may malinaw kang dahilan at tamang sistema, walang imposible talaga. So, yun lamang, te. Okay, so salamat. Ano naman yung message na pwede mong maiparating sa ating mga kababayan, sa ating mga audience? Nakikinig ngayon, I'm sure may maraming makikinig ng ating live ngayon. So, yes. So, sa lahat ng mga nanood, well, thank you. Kung naka-tune in pa kayo ngayon, maraming salamat. Ang ano ko lang sa inyo is walang magbabago kung hindi mo babaguhin yung sarili mo. Like, unahin mo muna yung sarili mo, unahin mo yung mindset mo. Try to get out from your comfort zone kasi kung dun ka lang sa comfort zone na yan, walang magbabago. Kaya nga, growth happens outside, sabi nga nila, outside your comfort zone. Kaya napaka-importante na kung gusto mo ng pagbabago, you have to take the next step. You have to take action. You have to take the inspired action. Ika nga. Kaya yun yung unang-una ko. Kung may mga fears ka man, kung meron kang mga doubts, normal lang yan kasi galing din po kami dyan sa stage na yan, diba? So, just ask. You do your due diligence, do some research, magtanong ka kung nakita mo yung ads na about sa digital business,
Wala namang masama kung magtanong, 'di ba? Hindi ka naman ikakasuhan or anything, walang masama. So learn to ask, learn how to ask, learn how to make some research. Yun lang naman po. And then take the action. You have to start now. And lahat nga tayo, hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo naghahangad ng magandang kinabukasan sa ating mga families. At lahat gagawin natin, 'di ba, para mapaganda ang ating future. So, i-connect mo lang sa why mo. Bakit try to make some time for yourself to realize what's going on with your life. Kailangan mong i-secure yung mental health mo. Kailangan healthy lagi. Protect mo yan kasi yan lang yung ano mo. Mindset is everything. Sabi ko nga. So, kung paano yung ginagawa mo ngayon, iti-thank you ka din. Sabi nga ni Sis Rosalie sa umpisa, iti-thank you ka ng future self mo. So, yun lamang, te. Okay, thank you Sis Malu for sharing your heart, your story, and your why sa gabing ito. So, alam ko marami ngayong nanonood, maraming na-inspired, but I'm sure na-curious sa digital business. And I'm sure na alam niyo po mga kapatid kababayan, ang business na ito hindi lang for income, but it's also for transformation, for life transformation. Alam mo yun, kung puro curiosity lang po tayo ay hindi ko po alam. So, we should take action. We should, alam mo yun, baguhin po natin yung ating mindset. Wag po nakakita tayo ng mga online is mag-iisip agad tayo or magja-jump agad tayo to conclusion, which is wrong po. So, you have to try it, alam mo yun, kailangan na yung magsubukan ng isang bagay kasi hindi po natin malalaman, hindi mo masusubukan na para sa'yo ang business na ito, digital business, kung hindi mo po susubukan. So ikaw po, kung if you're someone who's looking for more time, more purpose, more option for your future, we'd love to connect with you. So message us directly or comment info and let's talk about how can you start your own journey. So thank you. Thanks again. Thank you for joining with us tonight. Thank you, Sis Malu. God bless you and your family and siyempre your business. Bye. Bye.